Yo, what is up mga kapulido? Genix Motor Parts. So, kung napanood nyo yung video na yung nirefresh natin or si Asya, tinanggal natin yung FI niya dahil ibibenta na. So, dito na natin siya ilalagay mga kapulido. So, videoin natin kung paano ko siya bubuin. Pero kabisado ko na kasi ito, papakita ko lang. So, intro. Sorry, it's DJ. Alright. So, i-reveal ko muna yung mga piyesa nito. 69 4V TTMRC plus 6 ilalim sigunyal. Ito. So, ito nga yung ni-refresh natin. Nag-video tayo tungkol dyan. So, yun sa FI niya. Pakagwapo. So, ang FI niya, unahin ko na yung galing sa akin. Yung magneto nilagay ko na kasi nung binuo namin yung makina kumuha kami ng timing. So yung magneto niya may timing mark naman. Saan na ba? Pero para sa akin negosyo lang yun. Ang pili yun para sa akin. Ayun. So ayan, may timing mark po yan na nakatama. Ayan. Control yan, control. Yung stator nito pang MIUI 125, magneto naka-lighten. Nilighten ko yan, pang MIUI 125 din. Itong pulsar pang sporty to. Pareho lang kasi. Binago ko lang yung yung pinakapaan ng pulsar niya ay ibinago dahil mas malaki ang magneto ng MIUI 125. Tsaka marami siyang ngipin, ayan. So bawat pulse niyan may supply na signal papunta sa computer box. Walang matutulong yung mga Reveal lang natin. sigurado. Anong matutulong naman? Throttle body, galing sa akin to. Yan. YSMP manifold. Okay, hintered 6mm. Gas tank MIUI 125. Fuel pump MIUI 125. Tapos yung gas gauge niya, dahil naka-digital si Asya, hindi gagana sa kanya yung gas gauge ko dati. So yung floater niya ikinalkal ko, nilagay ko yung 40. Yan, yung ganito niya. Hindi kasi gagana sa stock gauge yung galing sa digital ko. So para mapagana natin, kinuha ko yung sa sporty niya. Yan. Kinuha ko yung pinaka chipset niya, yung IC niya, at nilagay dito sa loob. Convert lang yun mga kapulido. Hindi ko na mapapakita kasi nakasara na Pero chipset lang pinalitan ko mga kapulido. Tapos ECU programmable Pitch bike. Yan. So siya na yung balang magpapatono dyan. May nakausap naman na daw siya. Yan yung hose niya. Ito yung kulang nun nabili ko So binili ko pa to sa iba. Tapos yan, kompleto na yan. Injector 200cc RS8 12 volts yata to. 12 volts. Tapos phyto ignition coil terawatt pang FI syempre. So ayan, taas yung harness buo pang MIUI 125 din. So ipasalpa ko na kayo, Tep. Tep, lagay mo na ang kanyang throttle body. Throttle body. Tapos itong kable ay stock sporty mga kapulido. So yung throttle body dito na yan. Sasalpak na ni Otep. Basic na lang yan mga kapulido. Naka-ready na rin yung gasket niya. TPS niya MTRT, bago yan. Pero yung utak mo malawak. Ano ba yung niya? Bolt niyang dati niyang manifold. Yung manifold niya dati, ito oh. So, same lang. Ano laman loob ni Asya. Right, ayan, diba? Nailagay na ni Otep. Otep Works. Yan ang pinaka-poging lalaki dito sa Genrix. Alright, ayan
So, dito yung ano. Meron siyang air screw dito. Kumbaga yan yung pinaka-iron niya. Makukuha mo yung ano dyan. So, yung throttle cable niya, ito na nga. Dahil stock yan. Yan. Ganyan siya yan. Yan. Lupits, di ba? Wait lang. Yan. So, sa baba siya. Baba yan, baba. Okay, mas. Okay lang. Ay, tama. Sa taas pala. Tapos, ito, tinabas natin to. Parang kaya siya dati. Yung, yan. Dahil, pag po hindi natin tinabas yan, Sobra siya. ayan, okay yan. Okay, adjust na lang tayo. Adjust na lang tayo yan. Kasi babangatan din. Eh di lipat siya kita metong tep. Wapen, lipat lang dyan. Okay, lipat pala doon sa isang butas. Pero tapos ilaalatag natin yung kanyang ano. Pero palagay muna natin kayo tep tong kanyang air cleaner. Air cleaner, lagyan mo yan tep na. Yes, Monster. Tapos ipupwesto natin tong kanyang magiging harness. Pero punasan muna natin. Matagal din nagamit ni Asya to eh. Malikabok siya, tapos medyo may langis kasi yung langis na yan may tumatalsik dun sa breather na minsan natatanggal kasi yung stopper eh, kaya natatalsikan ng konti langis. So lilinisin ko muna ng konti ito para ano, presentable naman sa kukuha. Alright, update. So nag-attempt si Otep na ilagay yung kanyang injector. May kulang pa pala sa pagkakakat ko, so kailangan dito pala siya mapuputol niyan. Kasi sayad pa rin siya kasi dyan okay siya. Pero pag nag-play ang makina, gumalaw, mababali ito. Awit. So let's go. So itong kanang wiring harness nilinis ko medyo. Pwede ko na tong ilapag dito. Sige, Otep, sirain mo na yan. Pa-fireworks si Otep, oh. Ano nangyari? Ay pa naman. Ang ganda ng ano, Mas. Yan yung ginagawa na yun para dun sa ano, sobra. Alright, update. Nailagay na, natabas na. Ayan, libre na siya. Pwede na siyang mag-play. Hindi na yan sasayad. So safe na siya dyan mga kapulido. Nakabang na to para sa ating tangke. Yung harness medyo nililinis ko pa. At ilalapag na natin yan. Ginagyan ko ng terminal ay socket para kapag gustong bunutin yung makina meron. Kasi sa akin wala to. Kinuha ko na lang yung sa stock niyang harness. Yeah. Update. So ito, grounding ito, negative. Ito yung papunta sa tail light. Ito yung papunta sa pulser. Which is dito yan. Yan o, plug and play na lang siya mga kapulito. Tapos ito yung papunta sa charger. Light coil galing sa stator. Pupunta yan dito sa kanyang charger na pang full wave din. Yellow pink. So lalagyan ko to ng extension wire para umabot siya doon. Ito naman yung kanyang saksakan ng ECU. Tatago natin yan sa likod kasi malinis yung ano niya yung U-box niya. Ito yung saksakan ng fuel pump. Tapos ito yung saksakan ng fuel gauge. Okay na tayo dyan. Ito yung diagnostic socket. Ito papunta sa ignition coil. Na-mount na natin yun. Ignition coil, pati yung wiring nya. Hopefully ngayong araw, ngayong gabi makapaglabas tayo ng spark sa kanya. Starter relay, nakatago rin daw pala to. Nandito lahat. Dito siya. Starter relay socket, positive line, negative, positive papunta sa ignition switch. Positive papunta sa charger pala to. Ayan, sa charger. As negative, eto. Alright. Napagapang na natin. Ayan.
Ito, linya ng susian. Kukunin ko na lang yung socket ng kanyang dating susian. Ito. Same color yan, mga kapulido. As umakyat yan, meron siyang socket ng busina. Kompleto yan. Ito yung papunta sa winker. Dibdib. Ay, dibdib. Smiley. Pero Mi 1 pala to. Gas. Wala na. Kumana yung Soul Eye. Tapos naglagay yung label para hindi makakalimutan check engine, pero hindi naman na niya magagamit to kasi tsaka eco mode. Kasi hindi na niya, wala naman check engine ang stock. At saka naka racing ECU siya, wala rin namang error code sa racing ECU. Dalawa na. Socket ng starter, push start. So i-wiring pa natin dito yan. Minor na lang yan, kayang-kaya na ng mga ano yan. Brake light, switch papunta, ito, yan. Yan. Tsaka to. Tigisa yan, dalawa yan Yan. Ito yung papunta sa kanyang, ano ba to? Speed meter. Ito yung speed meter. Ayan. Same red. Ito yung papunta sa kanyang left handle switch. Yung left handle switch niya, iba na rin. Naka slim switch na siya. So, mano-mano rin na natin ano yun yan. Wawiringin. So, yun. Almost complete na. I-connect ko lang tong full wave. Yes, ilagay namin yung tangke niyan. Okay, bali na kompleto ko na yung kanyang charging system. Negative to ground, tapos positive ng charger to positive ng harness. Ito papunta sa light coil. Then next, yung body ground, ayan, nakalagay na. Ito, papunta sa injector. Yon. Ito yung papunta sa oxygen sensor. Kaso wala na naman tanim yung pipe niya. So hindi natin malalagay. Ito papunta sa kanyang TPS. Ito. TPS. Yan. Yan. Tapos ito yung papunta sa kanyang temperature sensor. Kaso wala rin naman paglalagyan. So set aside na lang natin. Oxygen sensor. Bali, halos kompleto na mga kapulido. Yung fuel pump na lang at saka yung ECU. So, try natin kung paano natin maitatago dito yung ECU. Susi, lagay ko na rin. Kunin ko lang yung linya niyan dati. Let's connect natin to dito. Yung sa side stand, naging trouble ko dati yun. Bali, nakarekta na rin siya. Ito. Ito yung papunta sa side stand ng MIUI 125, kaya namamatay siya kapag ka nag-side stand. So, hindi na natin kailangan yung mga big boys na tayo. Alright, update. Pipilitin kong gawin tong as clean as I can, mga kapulido. So, organized na ang mga wirings. Mamaya-maya try na natin kung pwede na tong, kung may lilitaw na ba na i-start, i-spark. In-overtime ko na. So, yung tangke, tinabas ko to kasi tatama siya sa tangke. Itong ECU, try nating itago dito. Kasi itong remote sa upuan siya. Ayan, selector ng mode ng ECU. Try nating itali dito. Ayan. Update mga kapulido. So nilagay ko yung oil cooler kasi pwede na nating subukan to. Dapat may spark na lalabas doon. Tapos na-organize ko na rin yung wirings. Dito nailagay ko na yung fuel pump. Ayan. Tapos gas gauge. Injection line, yan yung hose na yan, fuel hose. As yung ECU nakapwesto na rin.
Yung update mga kapulido, testingin na natin kung may lalabas na bang kuryente dito sa kanyang ignition coil. Tapos testingin na natin kung aandar dahil nilagyan ko na ng gas ito. Tapos organize na ang kanyang wiring. Tingnan natin kung aandar na siya mga kapulido. So nilagay ko na rin yung oil cooler niya para pag nag-circulate yung langis, wag na natin lagyan ng stopper. Para hindi na pa-pressure masyado yung hose. So, yung wiring niya medyo hinabol ko na muna. 2:30 AM na. Dito na lang sa harap yung i-organize ko na yan. Pero, syempre, kaya nyo na yan. Siguro dito na natin tatapusin yung video. Basta mapa-under lang natin to. FI na siya, di ba? So, try na natin. Ignition, ayan, nakalagay na. Plus relay, dito nakapwesto ang pang M3 kasi. Tapos yung harness niya, ayan na. Good na. Diagnostic tool, pero hindi rin niya magagamit sa racing ECU yan. Charging na full wave. Racing ECU. Injector. Ito yung selector ng number. Dito lang natin ilagay. Yan. So, try natin kung may lalabas sa ignition coil. Susi natin, number 2 settings. Ayun. Meron mga kapulido. So, ilagay ko muna tong spark plug cap nya. Patayin ko muna, baka makuryente ako. So, dapat mag one click to kasi pag FI dapat one click. Pero yung tono, hindi siya papareho sa tono ng motor ko kasi hindi naman sila pareho ng kompresyon, hindi sila pareho ng cam, hindi sila pareho ng timing, kaya magpapatono pa to. Ang importante, nag-usap na rin kami, siya na yung magpapatono or hahanap ng tuner niya. Saan ka, bebe? Ka ba? Kung makikita ko. Yan, number 2 settings. Try na natin. Ayan. Malapit na. Parang ito nga rin yung sakit na sa akin yung hindi siya nag-one click minsan pero parang aandar siya. Matay ang selector. Lobat na yung battery. Ayun, sumindi na lang siya bigla. Hindi ko sure dahil siguro sa battering to, RCB. Yung pinipilit mo siyang start, medyo nag-iinit siya Siguro merong to, auto detector na mamamatay. Try nga natin, medyo naka-low na siya Pinang compression testing kasi namin kanina. Try nga natin ulit. Yun. Ay, lapit na. Konti na lang. Try nga ulit natin. Medyo sinide ko yung tanke. Baka mamaya hindi siya nakakasip-sip gano'n ng gas. So, konti lang kasi laman ng gas Let's give it a try again. May na yung battery. Namamatay nga siya. Namamatay yung battery patay ulit. Palitan ko muna. Alright, try na natin tong aking battery. Battery ni Asia yan. Manipack yan, Kaya sigurado malakas yan, extreme So, subukan natin mga kapulido. Mahina na yung battery kanina, kaya siguro ayaw na mag-start. So, hawakan ko na rin.
para sigurado. Yan, boss. Napagana natin to, okay na mga kapulito. Sa kanya maganda yung minor, sa akin nun, hindi maganda yung minor. FI break-in after warm-up ay after refresh. 239cc, 69mm. In 36mm. YSMP manifold. Injector 200cc. RS8. Fuel pump MIUI 125. Magneto MIUI 125. Pulsar MIUI 125. Ay, sporty pala. Ignition coil. Ito. ECU pin spike. Observation namin, ito yung nakita namin last na problema, itong humahagok siya. So hinanap-hanap muna namin to at hanggang nakita namin. So watch lang po hanggang matapos. Alright, update ko lang kayo sa ating kinonvert na FI, yung galing kay Asia. May naman problema pala kami sa kanang air filter, masyado palang maliit, so nasasakal siya. So nung inopen namin, okay siya. Kailangan niya ng malaking air cleaner. So maingay ito oh. So yan, nakakatuwa ang pakinggan yung limit niya kapag ka nakalagay yung stock ECU. So naka-racing kami ngayon, naka number 2 ang setting. Yung update sa ating FI conversion, nagulat ako wala sir, pipick upin na daw pala nila. Alright, so nailagay na yung air cleaner. Gusto daw ni sir kahit ganyan kapangit, pangit yung galing sa akin pero gusto daw niya yan. So yun nga, kasama yan sa package. Wait lang, may tumatagas na gasolina dito. Leme. Ayan, tagas gas.
Oil seal, O-ring. O-ring ng injector. Dali. Palitan natin kung sakali. Ayan, tumatagas nga. O-ring ng injector. Ayan, yan. So, kailangan natin palitan muna yan. Ayan o, yung pan ng drone. So, yung tono, syempre, ipapatune nyo yan sa tuner ng FI. Kailangan lang niya maglagay ng bank sensor. Dito pala sa kanyang chassis nag-cut tayo. Ayan. Papintura na lang nila pag trip nilang ipapintura. Syempre, dahil pang show yan. Iniwas natin tong itong hose ng injector kasi tatama yan sa chassis. Yan, palitan lang natin yung ngayon lang to tumagas itong o-ring ng injector. Siguro napunit yan. Keihin. Sa stock ECU, eto nakalagay. Tinatry namin, nakakatuwa yung tunog nakakakilig ba. Naglilimit, parang production bike. Lapit na mamaalam. Nabigla ako, kukunin na daw pala nila ngayon. Yung idle gear pala nito, nakakarami na daw pala to. Dahil napakataas ng presyon. So inabutan din siya sa amin. Papakita ko lang sa inyo ang kanyang idle gear. Kung ano nangyari. Eto. Ubus nakalima na daw, narinig ko. O-ring. Wait lang. O-ring. Hanap pa tayo dito sa injector. Ito. Ay, may tama rin. Ito, walang tama. May mali. So, yun yung mga nagtatanong kung nag-FI ba ako. Hindi naman ako totally nag-FI. Kabisado ko lang siya kaya nailipat ko siya sa iba. Tapos, kung sa akin kayo maghahanap, wala po ako. Wala po akong FI kit. Binenta ko lang yung sa akin. Saka mas maganda kung magpapakonvert kayong FI dun sa tuner talaga. Kasi ako, wala akong pang tune ng FI. Kabisado ko lang na i-install yung conversion niya. Kasi alam ko siya, galing siya sa akin Tsaka MIUI 125. Palit o-ring lang. Nagtagas sa gilid yung o-ring. Ngayon lang yan, no? Grasa. Pangmamay grasa, Chris. Pot, sige, pata. Parang okay pa naman, Okay, try na lang. Grasa na Chris. Okay na yung tagas. Ayun. Ayos na. Sound check nga natin sa i-side mong konti na. Sound check nga natin sa stock ECU. Grabe, parang CRF 450. Ayan, sige, bali ilagay na natin yung ECU na ibibigay natin sa kanya. Etong Pits Bike Game. So dito sa kanyang wirings, kasi yung harness nito yung galing din sa akin. Okay na lahat. Signal light. Basta kabisado mo yung color coding ng Yamaha, malalaman mo rin yan Headlight. High, low. Okay. Starter, kita naman gumana kanina, busina. Gana all, mga kapulido. Sa tinry namin yung air cleaner niya dati maliit, na problema kami. Pala namin may iba ng sira. Air cleaner lang pala na sablay. Pala ko may problema na yung FI ko Kaya doon kami natagalan din So ayan, try na natin na nakalagay na yung Pits Bike. Ito walang limit to mga kapulido.
Sabi baka mayupi na yung bell na to. Oblong-oblong na to, kakabirit namin. Oh, grabe yung RPM. Test drive pa ba? Huwag na, baka bumaligtad tayo dyan. Lagay mo muna yung kaha niya. Bali sila lang magpapalagay ng bank sensor. Close yung tindahan ng bank. Nagtitinda ng bank sensor kaya hindi ko na napalagyan. Ignition switch po. Dun sa wiringan niya wala namang kaligaw. Merong saksakan ng yung itong ilalim ng tangke. May saksakan ng fuel pump yun. Walang kaligaw kasi pareho lang naman ang socket niyan. Tapos yung fuel floater gas gauge isa lang din naman. Yung saksakan ng ECU nandito nga kanina, isa lang din naman yon. Tapos yung hose papunta sa injector, isa lang din naman yon. Tapos yung socket ng tail light, isa lang din naman yon. So dahil MIUI 125 yan, pagka sinusi mo iilaw din yan. Ayun, matik na kailaw. So yan, bigyan ako natin konting test drive. Hindi ako nakapagdala ng GoPro kasi hindi ko expect biglang darating sila, sir. Boss, pangpasok niya lang pala. Pero nawal ko na to mga kapulido. Pero syempre kailangan pa rin nilang ipa AFR para sure. Service lang? Service lang? Sana all. Daang libo ang service. Guwapings. Kakulay ng auto ko. Negative yung dasol namin mag-asawa, sir. Magkotse daw kami, sama daw yung mga bata. Ala daw magbabantay. Diretso na kami mamaya pagka-out namin. Alright, test drive daw niya. Dumi na yung cam ko. Okay. I'm busy. I'm port. Gana. Yeah. Isang ganyan lang naman. Tapos na yung video natin. Numandar na yung lepa. Ay. Nakakatakot yan ah. Grabe. Tunog pa lang. Matakaw na sa gas. Ayos. So okay na yung FI conversion natin. Tapos na yun. Busy sobra. Sorry dahil sobrang busy. Yung mga gamit niya ito. Yung air cleaner niya nahiram ko muna. Yung carburetor niya bali 34mm na koso. Bali ileles na lang dun sa ano. So salamat po sa panonood. Grabe 69mm 239. Ano masasabi mo? Pulidong gawa at Genrix. Bye-bye, hanggang sa muli natin pagkikita. Paalam.